ko critical yung girlfriend, yung Oo. babae, Yun, oo. sa loob ng Yung lalaki eskwelahan. nagpakamatay. Oo. Tama, 'di ba? Oo. So Tapos ngayon, sa Lanao del Sur naman, yung isang estudyante Teacher. naman, oo, binaril yung Oo. teacher dahil binuli yung okay, sa Rizal yun, 'di ba? Yung 18 years old na binaril yung 15 years old, namatay sila pareho. Kasi Malungkot, malungkot. nagpatiwakal afterwards, Oo, 'di ba? oo. Yung lalaki. And then yung sa Lanao del Sur naman, binaril nung estudyante yung teacher niya. Nagalit dahil ibinagsak daw siya. So parang nakakagimbal yung ganitong pangyayari. Naalala ko sa Paranaque, merong estudyante, meron din. sinaksak yung Oo. kapwa estudyante kasi Yes, binubuli oo. daw siya. Sa So, loob ng paaralan nangyayari. nakakakilabot to. Oo. Ang isang punto dito, bakit kayo may baril? Bakit naipasok sa eskwelahan yung baril o yung papatalim? So, ang sinasabi kasi wala kasing gwardya yung mga public school. Public schools nangyari ito, di ba? Yun ang kadalasang unang iisipin. Wala ho na kasing bantay. Pero kausapin natin ang grupo ho ng National Parent Teachers Association ngayon. Ang national president po nila, si Sir Willie Rodriguez, para alamin ang kanilang pananaw dito sa mga karahasan sa loob ng paaralan at yung plano na Deployment maglagay ng ng mga tanod sa mga eskwelahan. Sir Willie Rodriguez, good morning po, sir. Welcome back sa Double Weng, sa Double B, si Nympha at Weng po. Good morning. Sir. Isa pong magandang Sabado ng umaga, no, Sir Weng at Ma'am Nympha. No? Salamat po sa muling pag-imbita po. Opo, salamat din ho sa oras ninyo ngayong umaga at maaga namin kayong ginising. Ano ho ba, pag tuwing meron ho mga ganito, karahasan sa loob ng eskwelahan, ano ang unang-unang pumapasok sa inyo bilang miyembro ng PTA? Ha? Bilang Sa isipan, magulang. bilang magulang, ha? Na ano ang kailangan ng mga eskwelahan para maiwasan itong mga karahasan, Sir Willie? Actually po, no, talaga po nakakalungkot po itong mga pangyayaring ito, no. Pero po yung mga pangyayari pong ito matagal na pong nagaganap at hindi lang po napapansin, ano. At napakalaking pasalamat din po natin sa social media at nakikita po ng ating gobyerno kung ano po yung mga dapat gawin, ano. Isa po dito, no, yung ating DepEd po naman at saka ang DILG ngayon po nagkakaroon ng magandang resulta at talaga pong kailangan nila yung empowerment ng ating mga magulang at ating mga estudyante para po maiwasan po yung mga ganitong pangyayari. Anong tinutukoy yung empowerment? Anong ibig sabihin nun? Actually na po, ano, kung makikita po natin, no, kasabihan po, education begins at home, at takes ability to educate a child. Ang nangyayari po kasi, no, itong ating mga PTA, ang ginagawa lang po dito is puro paniningil. So yung tulad po ng aming sinasabi ngayon is talaga pong dapat mabigyan ng tulad ng mga training ng mga itong ating mga bata, tulad po yung aming sinuggest, no, na maging mapasama, mabigyan ng training on counseling ng ating mga magulang. Aha. Yung Yung po tinutukoy nyo? bang magre-request din ho ba kayo ng security para sa mga eskwelahan? Kasi sa ngayon, di ba kulang tayong teachers. So yung muna ang kinakailangan punuan, classrooms, etc. Pero hindi kasama sa nababudgetan yung kuha ng mga security guard kasi hindi yung kasama talaga sa budget. So ngayon, ang solusyon is ito yung deployment po ng mga barangay tanod. Inatasan sila ng DILG na magbantay sa vicinity po ng mga eskwelahan. Yeah. So tingin ho ba ninyo yan ay sapat o may additional request kayo para mas maging secure po yung mga paaralan? Or makakatulong ho ba yung mga yan? Yung nga po tinatawag natin, no, empowerment ng ating mga magulang, yung tinatawag nating community, no, parent, teachers, student community association, palalakarin po yan, ano, tulad po ng mga PTA natin. Kasi madalas po yan sa loob ng school, ano. At ngayon po, kung maayos po yung principal, no? At ang ano po dito, karamihan po kasi ng PTA nung araw, talaga pong sa paglabas ng school, nag-a-assist sila. Ngayon, ang mga barangay po naman kasi, nasa tabi rin ng mga school. So, dapat talaga ma-empower yan. Ano? Every magulang, kahit hindi po sila officer ng PTA, dapat alam po nila na talaga pang tutulong sila pag may nakita silang mga
nakatambay, nandiyan ng gabi, mga nagkakating classes. Dapat po kasama po yan sa kanilang responsibility. Kumbaga, Ma-identify po, madagdagan po yung aming mga responsibility. maging madagdagan ang mata sa mga eskwelahan dahil ito'y pag-aari, o, di ba? I mean, pag-aaralan yan, libre ang edukasyon yan. Ang responsibilidad ng magulang hindi natatapos sa loob ng tahanan, hindi hanggang sa eskwelahan. Dapat may bantay din ho sila. Siguro, pinaalala niyo sa kanilang mga anak na maging matinong estudyante, ha? Huwag maging palaaway. Yung mga ganyan, dapat ipinapasa sa mga bata rin, ano ho? Opo. Talaga po ngayon, tulad po ng suggestion ng aming katatapos na IRR ng ating bullying last Tuesday, kasama po kami doon sa pinatawag kami ng DepEd, paano po gagawin yung IRR ng ating bullying at violence, no? Ang ano po dito kasi talaga dapat every magulang, no? Maski hindi sa loob ng school, maski nasa labas po, every citizen needs to be responsible in every student in the whole environment. Okay. Oo, Pero oo, makakatulong rin kung merong gwardiya, no? O kaya naman mga tanod na nandun. Kasi nakikita natin yung mga tanod minsan tumutulong sa pagtatawid ng mga estudyante. Di ba? Pero hanggang dun lang eh. Pero yung pag-iikot daw sa loob ng eskwelahan, okay lang ho ba sa inyo yan? Yung mga tanod kasama ho ay Para sa mag-robing-robing? perimeter lang sila, hindi sila pwede sa Or loob. pwede sa loob ng eskwelahan? Actually po, no, talaga po nga, kasi ang mga tanod po, yung ating mga barangay, mga parents din po yan, mga PTA po yan, kaya yan po yung ating community outside the school. No? Kaya nga maganda, nung araw po kasi dito sa Pasay, meron kaming school community partnership. So, dapat po palawagin po yan at siguro isama sa identification ng PTA duties and responsibilities. No? I-emphasize din po yan sa ating handbook ng ating mga public school students. Na ano po? Na anong isasama ho na yung mga tanod? Yung responsibilities, for example, kasi sa amin karamihan lang kami puro paniningil lang PTA, Opo. Fundraising. Kanina pa inuulit-ulit ni Sir po na fundraising. Pero muna sir, natin yung fundraising, yung security muna. Pero ito sir, isasuggest ho ba ninyo na i-empower halimbawa kayo yung mga PTA, mag-a-assign kayo halimbawa ng mga tatao doon sa gate para ma-inspection yung gamit ng mga bata, kasi yun po ang critical yung hindi maipasok ng mga bata yung baril o patalim. Kasi walang kapkapan ngayon, wala namang metal detector yung mga eskwelahan. Yung mga private schools meron. Sa mga public school wala. So ito ho ba po pwedeng gawin ninyo o isasuggest ninyo na ma-empower kayo yung mga PTA, mag-a-assign kayo ng tao. Para merong may volunteer, May volunteer para titingnan yung gamit ng bata. Kung Would walang you go pondo, that far po, Sir Willie? Actually po, ano po natin, kasi yung mga gwardiya po, hindi po kakayanin na makilima o 10 yan. Hindi kakayanin yung pagkamarami yung mga bata. Libo-libo yan. Imagine, ang 100 bata ang biglang magpapasukan, maglalabasan in 10 minutes. So, hindi po kakayanin yan. So, ngayon talaga, dapat ang mga magulang po ay open po, maturuan kami kung pa mga dapat pong gawin para sa pagzut po ng ating mga violence. Dapat makita po namin at isama po kami. I-train po yung ating mga PTA ng DepEd. Alright. So Pero, ano po dito? Opo. Pero kayo ho, sa inyong bilang mga parents ay talagang kailangan na talagang meron hong tatao. Gaya ng mga tanod o kaya naman baka may pulis din na dapat nakatambay rin sa labas ng paaralan. Actually na po, nangyayari na po yan. Ang talagang dito ngayon, kulang talaga ang intervention sa mga bata. Ang una kasi, makikita din po natin, yung mga yung mga teacher na hihingahan ng loob ng mga batang nagkakaroon ng problema, hindi rin po nagiging epektibo dahil nga po kapag ang mga sumbungan po ng mga teacher, pagka nagsumbong po ang teacher, at lumapit sa kanila yung bata, pagka dinala na sa principal, sila pa po ang natatamaan. Yung teacher pa?
Yung teacher pa po. Kasi marami po akong kasong ganito. Kasi I can receive 5 to 10 inquiries every day. Opo. Ganun po ang kadalasan mga nangyari. Kapag kayo po nagsumbong o kaya inano niyo yung sila pa po yung tinatamaan. So dapat isa po sa suggestion namin, is magkaroon ng counselors. whistleblower protection. Kasi nga po kapag yung mga bata nag-open na sa teacher at pinarating nila doon sa official, sila pa po yung tinatamaan. Ba't naman sila ang tatamaan? Kung legit na concern ng estudyante ho yun, dapat i-address. Lalo na ng principal. Ano po dito, yung sinasabi po natin na yung point system, itinatago po lahat sa school yan. Kaya napakalaki pong pasasalamat sa social media. At Kasi lumalabas nalalaman na yung po mga nangyayari sa loob. Pero ang DepEd naman meron ang alam ko na directive. Well, actually, patakaran na ito sa bawat eskwelahan. Meron silang mga committee para mag-address doon sa mga violence, sa mga issue ng mga bullying. So, ang critical dito, Sir Willie, tama ho ba? Yung critical dito, yung coordination talaga ng mga guro, school management, yung mga magulang, yung regular nilang pagpupulong, hindi ba? Yes, meron po tayo kasing child protection policy sa loob ng school. Paglabas naman po is barangay child protection committee na hindi rin po nagiging epektibo. Ang ano po talaga dito is training and training ng ating mga magulang at ating mga bata. Okay, parang ang nakikita ko ho, ay parang talaga marami ho kayong inanakit, na hindi mga tamang implementasyon nangyayari sa loob ng mga eskwelahan. Pero sa inyo po, nakadagdag ho bang makakampante kayo doon sa deployment ng mga tanod? Maibalik ko lang doon sa tanod kasi ang kanilang role, perimeter security, traffic management, incident reporting. So kahit paano ho ba makakatulong na mabawasan ng worries ng mga magulang? Yes po, makakatulong po yan. Pero nga po, binanggit yung incident reporting ay kulang na kulang po. Kasi nga po dito, ang monitoring reporting, incident reporting, kadalasan po hindi nangyayari. At ito nga po, yan po yung nakikita po natin ngayon sa social media na madalas nangyayari na ngayon, ngayon po na-ipopost na po sa social media dahil nga po nag-level up na po tayo. Ang ano po dito sa isa pong hinihiling namin, yun nga yung tawag dito, palakasin, okay? Ang PTA partnership, ang PTA magkaroon ng magandang tawag dito, magbigyan ng ng power, empowerment kasi nga yun. po, Opo. Sige po. Sige. Empowerment. Ano po dito yung tinatawag kasi po natin, kapag kasi ang PTA marunong na, tinatanggal na ng mga principal yan, kapag nagtanong na siya, sige. ganyan. So ngayon kapag ayaw nang papasukin ng ating mga hindi matitinong principal. Alright, Dahil salamat. amin po dito sa Pasay, Thank you. po dito talagang Opo. Sige, Sir Willie, noted ho yan. Oo, yung mga concerns regarding ho dyan sa issue na yan. Pero hopefully ay bottom line, maiwasan at mabawasan ang mga karahasan sa loob ng paaralan. Sir Willie, kami po ay nagpapasalamat sa oras ninyo Salamat ngayong po. umaga. Thank you. thank you, Thank you Sir po. Weng. Maraming po salamat. Salamat. Si Ginong Willie Rodriguez, Presidente ng National Parent Teachers Association. Hilingan, walang pinopro